Magandang umaga. Alam mo na ba yung mga marami sa gobyerno natin ang walang pagpapahalaga sa katotohanan. Walang pagpapahalaga sa kung ano ang kwento ay dapat mo munang i-check kung totoo ba o hindi. Ngayon, ang nangyari dito, nung namatay si Yusek Cabral, kasama si Yusek Claire Castro, kasama si Terry Redon ng Ako Bicol Saro Party List, kasama si Joel Choa na 3rd District ng Manila, Congressman. Kasama rin si Abante na 6th District ng Peking Congressman sa 6th District ng Manila kasi number 2 lang naman siya ang nanalo si Joey Oy. At kasama si Antonio Tino ng Axe Teachers Party List na binabanata nila si Pulong Duterte sa 51 billion kuno na proyekto, flood control project sa panahon ni Digong na binigay kay Pulong na pilit nila ginigisa si Cathy Cabral. Ang tanong, ano kung totoo, Ramiro? Akusa kayo ng akusa po ulit-ulit. Recycle na akusasyon na gunak mula pa kay kasama niya si Trillanes na may 51 billion doon na project si Pulong. Pati ito si Joel Choa, pilit yung ginigisa nung hindi niya makaya si Cathy Cabral. Namimilit naman ito si Terry Redon. Kala mo magaling. Bubo naman na congressman ito. Kung magsalita, kala mo magaling. At sa madalit sabi, kahit sabihin pa natin na totoo, titignan natin ngayon kung totoo ba talaga. Inibestigan natin kung totoo yung mga proyekto dito ni Pulong. Okay, mag-umpisa tayo dito sa banat nila ni Kwan. Ito banat ni Abante saka ni Redon na walang kwentang congressman. Tingnan natin yung binabanatan. Hinanap ko yung video na kung saan ay binabanatan ni Joel Choa si Cabral. ito, dali lang. Ito na lang ang nakita ko. Sige, ito na lang ilalagay ko. Ipakita muna natin ang banat nila. Ito ay matapos na magpasari ng Manila Congress. Ito ay matapos na magpasari ng Manila Congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong Bakit kailan ka patanungin? May record naman kayo dyan? nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung Hindi na nga. kung saan ginamit ang, paano ginamit yan. Bakit pa ulit-ulit ka tanong? Oh. Ang Napol Supply Control Project. At kung bakit malaki pa ang baha At bakit ka nanalo na hindi ka man nanalo sa 6th District? at Davao.
Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Okay, huwag na lang yung datos-datos na yun kasi baka pagdududahan pa yan. Let us go direct to the projects. Ito po yung inugnay ni Ma'am Castro. Claire Castro kay Cabral na si Pulong daw ata ang suspect sa pagpapatay kay Cabral kasi baka mabisto daw ang flood control project sa Davao na mga salaula. Yan po ang sinasabi. Kaya isa-isa natin ilalabas ang proyekto ng Davao para sila na rin magbisita doon kung gusto nila. Okay. Ito. Ito dapat makita ni Yusek Claire Castro at saka ni Benny Abante at saka ni Terry Redon. Paulit-ulit na kwento, tanong, di ba may 51 billion na project si Guy Pulong? Ang sagot dyan, ano kung meron? Bakit paulit-ulit yung tanong kung meron? Meron naman talaga eh. Ito, titinan nyo kung ano nangyari sa project. Yan ang unang project. Matunghayan ninyo. Hindi ko lang i-music Yan. Sagot ni Pulong sa kanya, kung yung natalo ka election, ikaw pa rin nakaupo. Yan pong isa sa mga project ni Pulong. Walang sira. Okay? Next. Ito ang mas magandang project ni Pulong. Hindi ko lang lagyan ng sounds kasi copyright strike ako. Ito po. Ayan, kita nyo kung gaano kagaling na project yan. Part yan, kasama yan sa 51 billion na proyekto. Diyan. Next. Ito, tingnan natin. Actually, nagpipicture nito, mga taga Davao na eh. Naasar sa mga taga Manila. Yan, isang picture. Coastal Road. Dahil pinag-iinitan na naman ang mga Duterte, divert to Duterte. Alam niyo naman na binabatikos ngayon ang Administrasyong Marcos dahil sa matinding anomalya sa kanyang flood control project, no? Na ito ay isa sa kanyang pinagmamalaki nung nakaraang taon, sa kanyang pangalawang taon, no? Pangalawang suna na mga natapos na mga flood control project na 5,500. Hay nako, karamihan pala dito ay ghost project. Kaya ayun, hindi sila papayag, no? Yung mga galit sa Duterte, dapat dawit din. Kaya naman naghuhukay na naman ang issue laban sa mga Duterte. Habang patuloy ang investigasyon ngayon sa anomalya ng flood control scandal under Marcos administration, hindi
hindi pwedeng hindi din idadawit ang mga Duterte. Kaya naman hinahanap ngayon ang 51 billion flood control ng Davao City under Congressman Pulong Duterte sa panahon nito ng kanyang ama, former President Rodrigo Roa Duterte. Baka ghost project daw din ito. Baka drawing nga din, di ba? Kaya hinahanap nila saan ba ito? May proyekto ba talaga? Kaya naman, tingnan nyo guys, ang Davao Coastal Road, isa yan sa mga binadgetan sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Makikita natin kung gaano kataas, kahaba ang flood control. Ayan. So matibay. Partida pa, napakalinis pa. Kaya naman kilala ang Davao City, cleanest city in Southeast Asia. Pangalawa sa Singapore o cleanest city naman sa Pilipinas. So, nakikita naman din yun, no? So, yan, isang mga project niyan. Yan. Nakapagtataka lang yung mga banal na mga congressman, sila yung binaha sa Maynila. Bakit sa Davao City nag-imbestiga? Di ba? Naku Pastor, atras-atras. Bago natin pakialaman ang flood control ng ibang lugar, unahin muna natin yung lugar natin kung wala na ba kayong baha dyan. Naku sir ako din sir, nagtataka din ako kung bakit ikaw nakaupo ngayon. Talo ka naman, di ba? Kasi according sa Supreme Court, hindi pwedeng uupo yung pangalawang boto kahit ma-disqualified yung panalo dahil labag yun sa ating Constitution. Totoo ba yung chismis na nagbabayad ka sa commissioner sa COMELEC dahil kaibigan mo daw ito? Agoy, umayos ka dyan. Pastor ka pa naman. Hay, nako, bago ako ma-stress sa'yo, ipiplex ko na lang kung gaano kaganda ang Davao City. Bago ko i-flex kung gaano kaganda ang Davao City sa naghahanap ng 51 billion flood control or infrastruktura under Congressman Pulong, puntahan nyo ang website ng DMB, Volume 1C, Details of DPWH. Nakalista lahat ng mga project na naka-allocate. Search nyo Davao Region 11. Example, road maintenance, infrastructure sa iba't ibang distrito, o di kaya ay anong klaseng flood control. Ayan. O pwede ding puntahan ang website sa DPWH. Example, Region 11, nakalagay ang type ng project, price, contractor, at status. O di kaya puntahan nyo din ang COA report na website. Hanapin nyo ang DPWH Loc Region 11 at makikita nyo rin doon ang 51 billion ni Kong Pulong Duterte. Hindi lang kay Kong Pulong or sa Davao City. Pwede niyong hanapin din kung saan kayong lungsod o saan kayong city. Pwede niyong i-search din yung mga na-allocate na mga proyekto under sa inyong, alam niyo na, sa inyong mga congressman o ito ba'y existing o ghost project pa rin. Sa pinag-iinitan nyo ang Davao City dahil sa flood control, tingnan nyo muna kung gaano kaganda ang Davao Coastal Road. Try nyong pumunta dito, lalong-lalo ka na, Pastor, atras-atras. Tingnan mo ang flood control sa Davao para magising ka sa katotohanan. Ayan, Davao City Coastal Road. Ito po yun guys, ang isang proyekto na nagugnay sa Ruas Avenue at sa Bago Aplaya. Kasama sa kalsada ang 17 tulay na kabilang ang 1.34 kilometer Bukana Bridge na ongoing, no? Isa iyon sa pinakamagandang highlight dito sa Davao City pag yun ay matapos na. Kilala ang Davao City sa kalinisan, syempre, number 1 yan, kaligtasan at makulay na kultura. Kilala sa mahigpit nitong pagpapatupad ng mga batas at ordinansa, partikular na sa pagdating ng kalinisan at kaligtasan ng publiko.
Syempre, kilala din ang lungsod sa mga masasarap na prutas kagaya ng durian, lansones, pomelo, mangustin at namumulaklak sa matabang lupa. Ganun kaganda ang Davao City kaya maraming ingat. Ito yung Bolton Bridge na kumukonekta sa Bangkiruan Bridge at saka Bukana Bridge. O, kitang-kita nyo kung gaano katibay ang flood control. Partida pa, maraming mga taong nakatira dito. Pero makikita nyo kung gaano kalinis. O, diba? Kumpara sa Maynila, lumulutang yung basura. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit matagal humupa yung baha sa inyo dyan. Dito naman sa Davao, pag malakas ang ulan, pag may ulan, may baha. Pero unti-unting nawawala, humuhupa, madaling humuhupa, ika nga. So, klarong-klaro, kitang-kita nyo kung gaano katibay yung mga flood control. Yan ang sinasabi ko kanina na Bukana Bridge. Pag matapos yan, isa yan sa mga magagandang highlight o tourist spot, no? Continuation yan dito sa may Magsaysay Park, papunta naman doon sa Sapanakan. So, klarong-klaro, kitang-kita kung gaano ka-standard, no? Yung mga materials, no? FYI guys, simula nung umupo si Speaker Romualdez, hindi na nila binadgetan yung Davao City. Ika nga, sabi ng mga contractor dito ng DPWH, kung gagawin nila ang lahat na ma-allocate lahat, total patapos naman ito. So makikita nyo, di ba, gumagawa ng paraan kahit hindi na binibigyan ng budget. Dahil alam naman natin, nagalit sila sa mga Duterte. Ika nga, ang may karapatan lang talaga o may access na magbigay ng budget ay ang speaker talaga. Kung gusto niyang dagdagan, kung gusto niyang bawasan, at kung gusto niyang tanggalin. Ayan. So, klarong-klaro, makikita natin na hindi drawing, hindi ghost, hindi substandard materials. Ika nga, may proyekto. Yan ang patunay na may ligasiya ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Sa hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, baka naman pakiclick na rin ang bell button para lagi kayong updated. Bye-bye! Wow. So nakita na ninyo kung gaano kagaling. Okay, so ipakita din natin yung iba. Siguro kung yung mga hambing-hambing, ito pakita natin ito. Ito pang ibang project sa 51 billion. Part ng 51 billion. So, umpisa natin dito. So, ito yon. Yan. Inano ko lang kasi may music eh. Ito kita mo paggawa, makapal ang bakal oh. Pagkatapos ito, isa. Ito yung isa. Ito yung iba. So, sorry. Ito, magandang project din, oh. Nananatili pa rin solid, di ba? Stay strong, parang didiis lang yan. Duterte, die hard supporter na hanggang ngayon, solid pa din. Oh. Who never dies, we multiply. Madilim na dito pero huwag kayo mag-alala, punto lang meron sa Davao. Hindi ghost project ha. Oh. Ito
kinatatakutan ng mga taga Davao ay baka may baka may mga aswang, gano'n, no? Pero wala kang katapatan dito na baka itong cellphone ko na hawak ko ngayon, mahal, may presyo din to. Pwede itong hablutin, pero hindi gano'n ang mga taga Davao. Maana kami sa aming Tatay Digong, maana kami sa aming VP Sara Duterte, maana kami kila Mia Paste, nagmana kami kila Pulong, nagmana kami sa mga Duterte na hindi kami nang alam ng mga gamit ng mga gamit. Di ba? Hindi kami nang alam ng mga gamit na pagmamayari ng iba. Ito na yung bukana, ito na yung pinaka-end point. Kila niya yun, no? Yung kabila, hindi pa natin napuntahan. Hindi pa natin nakita yun. So, ito na yung pinaka-dulo yata. Wala nang ilaw dito. Wala nang ilaw. So, madilim na. Diba? Wala kayong ganyan dyan sa City of Manila. Kaya dyan, JJ Suarez ng Lucena City, shout out sa'yo. Baka nanonood ka dyan, baka may mga ulupong dyan na mga tanginan yung lahat. Nasa OFW, yung nasa Pampanga, unong layo. Pero sa Laway, kahit sa Ihita, lahat. Anong pag-sakripisyo, hirap, pakapagod. Wala rin. So, nevertheless, yan na lang, nakita nyo yung layo ng diferensya na ginagawang proyekto. Wala namang problema kung bakit pa ulit-ulit yung inakusa si Pulong na may 51 billion na proyekto. Matagal lang inaamin yan. Bakit pa ulit-ulit yung akusa? Si Sirang Plakat, si Abante, si Tinyo, si Tiri Ridon, si Yusik Claire din. Ngayon, namatay lang si Yusik Cabral, idugtong nyo, idawitin nyo siya na George Huwad, dadawitin nyo si Pulong sa pagkamatay ni Yusik Cabral. Ang kwento ninyo, dahil mabibisto yung 51 billion, pinapatay si Yusik Cabral. Ang tinuturo nyo, si Pulong. Anong klase naman kwento ito? Dyan na lang po tayo. Bahala na kayo mag-desisyon, mag-judgment call. Sabi ni Mayet Salazar, masakit man tanggapin na ang idolo ninyong drug addict ay puros pagnanakaw lang ang ginagawa para sa bansang Pilipinas. Tapos si Buywagi, ang taga Manila, puno ng magnanakaw, mabuhay ang taga Davao at buong Mindanao. Yung 51 billion na iba-ibang infra projects yun, hindi lang flood project, flood control yan, tsaka may libro sila. Yan. Tapos, AOPC, alam ng bayan, ng taong bayan na ang mastermind ng malawakang nakawan sa Ghost Flood Projects Control ay walang iba kundi ang pamilya magnanakaw, Marcos at Romales at Lisa Araneta. Pastor Rodi Rabi, Argo, host, magagalit na naman trolls sa yun yan. Tapos lahat ng mga indidikit sa Davao, pati yung pamamaril sa Australia. Grabe naman sila. Pastor Rodi Rabi, Amil Muti Matalib, Attorney Dr. Ejire Toski, cancer stage 4 ng Pilipinas. Miyatay siran. Okay. PC, bakit dinawit sa Pulong? Maayos naman ang mga projects ni Pulong sa Davao. Noong panahon ni tatay niya, ngayon kay Marcos, kahit walang budget si Pulong, ang Davao. Bakita mo rin, palpak na flood control na pinuntahan ni Dison at Magalong. Hindi mo ba alam, Pastor Jeffrey, kung saan yung pinuntahan ni Magalong at Dison? Hindi po yun sa Davao City. Nasa Davao Occidental po yun. Ibang lugar yun. Sa Mati yun, yung congressman doon, kakampi ni Tambaluslos. Tandaan mo. At ang project doon ay si Diskaya ang may project at sila ang kinasuhan. Okay, Pastor Jeffrey, you must be fair. Pastor pa naman pangalan mo, tapos nagsisinungaling ka, kasalanan sa Diyos yan. Pastor Jeffrey, boss, sigurado ka ba na halagang sobra naman to? Ang dami-dami pang, sigurado na yan. Anong klase yung pastor ka kung magtanong ka? Argo 679, wow, ganda na Davao City. Dami na naman naasar na troll kayo. Rapid fire, 7 trillion, inutang hindi. Wala pong 7 trillion. Saan ka naman makakita ng ganong salita? Gusto mo ipakita ko sa iyo ngayon? Magda-download ako sa Bureau of Treasury para lang matapos na yung usapin na yan. Para na lang maano ang iyong fake news.
Wala pong 7 trillion ang inutang ni Marco ni Duterte. Ito po yung pakita ko sa iyo. Ang datos ng ano. Okay, pakita ko sa iyo ngayon ang datos ng Bureau of Treasury. Yan ang Bureau of Treasury. Nakita mo ba yan? Bureau of Treasury yan. National Government Debt. Tingnan natin dito sa historical files. Current year historical files ito. PDF file. Yan. Tingnan mo. Yan, para malaman natin kung magkano yung inutang ni Duterte, punta tayo sa panahon na binigay ni Noynoy Aquino noong 2016 ang rinda ng gobyerno kay Duterte. So, tingnan natin. 2018, 2017, 2016. O ito 2016. Kita niyan, 2016. Sa June pumalit si Duterte. Ilang trilyon ang utang ng Pilipinas sa panahon ni nagkinuha ni Duterte. Ayan isusulat natin yan para klaro. Ano? 5 trillion 947 billion 999 million 00. So 5 trillion 947 trillion ang utang na iniwan ni Noynoy kay Duterte. Yan Kita nyo? Kita nyo yan? Yung may highlight, ipalakihin ko. Yan. So 5 trillion 947 billion 999 million ang utang na iniwan ni Noynoy kay Duterte. Yan, June 2016. Yan, 2016. Yan. Ngayon, titingnan natin kung kailan ba nagpalit si Duterte binigay kay Bongbong Marcos noong 2022 ng June. Tingnan natin June 2022. Ito, June 2022. Ilan ang utang ng Pilipinas noong June 2022? 12 trillion 791 billion 829 million. So, totally, ibawas natin para malaman natin magkano inutang ni Duterte. So ito yung ang sagot. 6 trillion 843 billion po ang inutang ni Duterte sa loob ng 6 na taon. So naintindihan mo yan? Rapid fire? 6 trillion 843 billion lamang po. Mali po kayo. Sa sunod, i-correct mo na yan, kung 6.8 trillion lang. So ngayon, pupunta tayo sa inutang naman, magkano na inutang ni Bongbong sa ngayon? Nag-umpisa siya ng 2012. Sa ngayon,
Pupunta tayo sa 2025. 2024 lang oh. Wala tayong 25 mamaya. So, sa 2024 June, umabot na ng 15 trillion 483 billion 499 million. So sa dalawang taon lang, 22 and 23, 24, ay ang inutang ni Bongbong Marcos ay two, three, 1, 2, 3, tapos 0, puro 9, 2, 7, tapos 3, 3, 5, tapos 2 plus 1 is 1, tapos 8 minus 9, 9, tapos 13 minus 7 is 6, tapos 14 minus 2. Ang inutang ni Bongbong sa loob ng 2 taon ay 2.69 trillion. Yan, ang inutang ni Bongbong pag binawas mo yan sa 12. So, titingnan natin ang datos ng 2025. Sa 2025, ito na. O yan, ito 2025 na ito. October 2025. Noong June 2025, magkano ng utang ng Pilipinas? Ayan, 17 trillion. 267 billion 328 million. So minus 12 trillion 791 billion 829 million 00 23 1 2 3 9 9 5 6 minus 1 5 16 minus 9 7 11 minus 7 4 6 minus 2. Ang inutang ni Bongbong Marcos sa loob ng 3 taon hanggang June 2025 ay 4 trillion 475 million. So bagkus mahigit 1 trillion ang inutang kada taon. Kung kay Duterte divided by 6, kukunti pa kay Duterte kada 1 taon. Ngayon kung titingnan mo yung December, ito, October 2025, umabot na ng 17 trillion 562. So, ibig sabihin yung utang na 4 trillion 475, dagdagan mo ng 300, magiging 4 trillion 700 plus billion na ang inutang ni Bongbong Marcos. Kung sa October pag-usapan. So, nakita mo na, Mr. Rapid Fire. Ayun naman, dumaan naman pandemic. Pandemic na lang nagpapalaki. So, ito, datos ito mismo, klaro, nagsasalita na sa 3 taon pa lang, 4.7 trillion na ang inutang ni Bongbong Marcos. Grabe. So, yan po ang inyong mga mamahal na BBM na adik. Kung umutang, matindi. Ha? Alam mo, lahat ng majority, siguro, kalahati ng Ilocano, maka-Duterte. Gano'n naman sabi ko sa inyo. Nag-umaasa-asa ko, hindi naman totoong Ilocano si BBM. Kalahati niyan, waray.
At yung mga anak niya, hindi naman totoong Ilocano kasi hindi naman siyang tatay. O lahat ng anak niya, si Sandro, ang tatay si Bungdasa. Yung isang anak niya, ang tatay si Martin Romualdez, Waray. Yung isang tatay ay si Lagdamio, taga Davao. O, yan naman ang totoong tatay. Ni isa sa mga anak niya sa kay Lisa ay walang isang naging kamukha ni Bongbong Marcos. Ganun lamang po masabi ko. So hanggang dyan na lamang at maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-share, itong katotohanan lang nilalabas natin. Paki-like at paki-please yung mga huwag mag-share, huwag mag-skip ng ads. At ito lang masabi natin. At lumalabas, mali na naman sila sa pag-akusa na si Pulong ang nagpapatay kay Cabral.